Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello po! Magandang gabi po. At kumusta po? Nakapasok na tayo, no? Inatidan tayo ng susi ni Brother Giovanni, ating butihin na driver. So ngayon mga kapatid, principles of personal management, kinakailangan po natin ito para marami tayong magawa sa araw. Like for instance, kaninang umaga, bago ako, nag-alarm ako, at ito yung plano ko na, nagawa ko lahat yung plano ko. So, sa habit 1, you are in charge. Sa lahat ng nangyari sa araw na ito, you are in charge. Pangalawa, the first creation, mental creation, yung plano mo, yung gagawin mo ngayon. So, na-achieve natin. No? And then, the habit 3 is the second creation. It is physical creation. So, actualize. So, ngayon, mga kapatid, ito yung gusto ko na ma-develop sa inyo. We become principles of personal management. Things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. So, kailangan unahin natin yung pinaka-importante bawat araw. Ano? Yung pinaka-importante na dapat natin gawin, unahin natin. Dahil hindi kailangan unahin natin yung hindi kinakailangan, unnecessary. At ang naobserbahan natin, ang nagawa natin, naubos yung oras natin sa mga unnecessary things. No? At hindi na natin nagawa yung pinaka-essential. No? Ito yung kahulugan sa things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. Okay. So ngayon, ito i-discuss ko sa inyo. Good evening pala sa ni Mary Ann Gigantoni. No? So 10 minutes lang tayo mag-live ha. Good evening Father sa Bulan, Sursugon. Si Yuli Duran is watching. Si Guillerma Kainglit, Seria. Good evening Father, watching from Iloilo. Si Gila Lily Floro Celeste. Good evening Father Darwin. Idna Adarlo Catalonia. Hello Father, magandang gabi. Magandang gabi din. Si Nempa Sid Kahilog is watching. Si Jessica Kaipang, kumusta day? Si Joy Grace Ponce. Good evening Father Darwin. Good evening po. Si Idna Darwin watching from Davao City Father. Si Jocelyn Daragosa Bayawan. Mayong gabi Father, masakit tuhod ko, tulungan niyo po ako. So, ipamasas mo yan. Gamitin mo yung Holy and Exercise Sacramentals po. Itong the power of independent will. Ito yung isi-share ko sa inyo. The power of independent will. Yung will natin. Independent, not dependent. Hindi tayo tutubo, hindi tayo maging effective kung lagi tayong dependent. No? Ito yung pinaka-importante mga kapatid. Sabi dito ni Stephen Covey, ang ganda po, in addition to self-awareness, imagination, and conscience, it is the fourth human endowment, independent will, that really makes effective self-management possible. Kailangan tayo merong independent will. Power of independent will. Kailangan mag-decide tayo. Pero in accordance with
conscience, moral conscience natin, di ba? It is the ability to make decisions and choices and to act in accordance with them. So in accordance with self-awareness, imagination, and moral conscience natin. No? Dahil maraming mga scrupulous conscience. No? So tayo mga Kristiyano, it is grounded by our moral conscience, Christian moral conscience. It is the ability to act rather than to be acted upon. So, meron tayong capacity to do independently para tutubo tayo. Kung lagi ka lang dependent sa magulang mo, lagi ka lang nag-depend sa tatay mo at sa nanay mo, hindi ka tutubo dyan, no? No, yung kaibigan ko, sabi, tanungin mo si tatay, tayungin mo si nanay, no? Tanungin mo si kuya. Dapat may independent decision-making tayo para tutubo tayo. Okay? To proactively carry out the program we have developed through the other three endowments. The human will is an amazing thing. Time after time, it has triumph against unbelievable odds. Kapag meron tayong independent will, mga kapatid, no, magagawa talaga natin yung ambisyon natin, yung panaginip natin. Sabihin nila, hindi ako makapag-aral dahil pahirap lang kami. Dapat may independent will ka. At yung independent will mo, pwede ka naman mag-working student. Pwede ka naman hahanap na maraming option. Ng scholarship program para makapatuloy ka sa iyong panaginip. The Helen Killers of this world give dramatic evidence of the value, the power of the independent will. Makapangyarihan yung independent will. But as we examine this endowment in the context of effective self-management, kailangan meron tayong independent will sa pag-manage sa sarili natin. Kapag wala tayo nito, para tayong alon, walang direksyon. Okay? But as we examine this endowment in the context of effective self-management, we realize it's usually not the dramatic, the visible, and the one in a lifetime up by the bootstraps effort that brings enduring success. Empowerment comes from learning how to use the great endowment in the decisions we make every day. Dapat yung decision natin, base yun sa ating independent will. But in line with self-awareness, imagination, and moral conscience. Patuloy. The degree to which we have developed our independent will in everyday lives is measured by our personal integrity. Ano ba itong personal integrity, mga kapatid? So, yung personal integrity mo, dun ma-develop, no? Yung independent power of the independent will. Integrity is fundamentally the value we place on ourselves. It's our ability to make and keep commitments to ourselves. Tumitid tayo sa mga sinasabi natin. Na-observe ng mga tao yan. Totoo talaga yung sinasabi mo. It will lead us to integrity. Commitments to ourselves. To walk our talk. So, yung sinasabi natin, ginagawa natin. It's honor with itself. So, binigyan mo ng papuri yung sarili mo. It is integrity. Okay? Yun ang integrity. You walk your talk. A fundamental part of the character ethic, the essence of proactive growth. Una, independent will, and then, ang measurement nito,
the degree to which we have developed our independent will in our everyday lives measured by personal integrity. Kung may independent will ka naman, wala ka namang integridad, hindi maganda yon. So yung independent will mo will be measured by your personal commitment, your personal integrity. A fundamental part of the character ethic, that essence of true active growth. Effective management is putting first things first. So kung may self-management ka, no, you put first things first. Ano ba yung kinakailangan ko nga gawin ngayon? Okay? While leadership decides what first things. Yung leadership is what ano yung i-decide mo na unahin ko. Pero yung management, no, you decide putting first things first. While leadership decides what first things are. It is management that puts them first day by day, moment by moment. Management is discipline, carrying it out. So itong self-management, mga kapatid, no? Kailangan kaakibat nito ang disiplina, no? And then ma-measure lang yung independent will mo na positive kung meron tayong tinatawag na integrity. Discipline derives from disciple. Saan magaling yung discipline? From disciple, di ba? So ngayon, patuloy tayo. Disciple. Disciple to a philosophy, disciple to a set of principles, disciple to a set of values, disciple to an overriding purpose, to a subordinate goal, or a person who represents that goal. In other words, if you are an effective manager of yourself, your discipline comes from within. So kailangan kung ikaw yung nagdisiplina sa nag-manage ka sa sarili mo, you discipline. Discipline is very essential to have self-management. And then integrity is essential. Patuloy. It is a function of your independent will. So, kung meron kang disiplina, meron ka ding independent will. You are a disciple. Kailangan na. You are a disciple, a follower of your own deep values and their source. And you have the will, the integrity, to subordinate your feelings. So yung feelings mo, yung impulses mo, your moods to those values. Subordinate lang yung feelings mo. Hindi yun ang unahin mo. Hindi yung impulses mo, your moods to those values. Subordinate lang po yun. Nangunguna talaga yung disciple of principles, disciple of values, disciple of purpose. Okay? Ang ganda nito. Kung unahin mo yung emotion mo, kung unahin mo yung moods mo, impulses mo, at mag-decide ka base doon, mawala ka talaga. Okay? One of my favorite aces is The Common Denominator of Success, by E.M. Gray. He spent his life searching for the one denominator that all successful people share. Nag-search siya. Ano ba yung mga common denominator sa mga taong successful, champion? He found it wasn't hard work. Hindi po yung hard work. Good luck. Hindi din. Or astute human relations, dahil meron siyang napapangasawa na Ayun, no? Though those were all important. Important po yun, hard work, determination. The one factor that seemed to transcend all the rest embodies the essence of habit 3, putting first things first. So, kailangan the decisiveness sa habit 3, actualization of your mental creation. Okay? The successful
person has the habit of doing the things failures don't like to do. You observe, they don't like doing that either necessarily, but their disliking is subordinated to the strength of their purpose. Secondary lang yung mga subordinate nila, yung emotion nila, yung impulses nila, subordinate lang po yun sa kanilang dream, sa kanilang mental creation, vision, in their integrity, their will, independent will. Nauna talaga yun. No? Hindi sila nag-decide based sa kanilang mood swing, impulses, and feelings. Okay? So, they have independent will, determination, integrity, yung mga successful na mga tao. That subordination requires a purpose, a mission, a habit too, clear sense of direction and a value burning yes inside that makes it possible to say no to other things. No, ito po, independent will. Meron silang independent will, mga kapatid. Ang ganda, no? Malapit na tayo. 10 minutes lang tayo. No? It also requires independent will, the power to do something when you don't want to do it. Kahit hindi mo gusto kahit hindi mo feel yung ginagawa mo, you continue doing it. It is independent will, determination. To be a function of your values rather than a function of your impulse or desire or any given moment is the power to act with integrity to your proactive first creation. So, ang function mo, hindi nagbabase sa value, sa determination mo, sa will mo. Hindi yung function mo base sa feelings, no, impulses, emotion, and mood swing. No? So, kailangan natin the power of independent will. At yung independent will ay ma-measure sa integrity natin at i-develop yung integrity natin kung meron tayong disiplina. Disciple of values, disciple of philosophy, disciple of purpose. Not a disciple of your feelings, not a disciple of your emotion, not a disciple of your mood. Mababago tayo dyan. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid ko na nandito. At salamat ako ni Lumampas Prisi, no? Dadala ng 50 stars si Divina and Rena, 50 stars si Janine. Nandito yung honey mo, Janine, no? 200 stars si Gladys Pinili, 100 stars. Si kapatid na Yaela, no? Father Darwin, murahan jud ko nimo si Dennis Trillo. Uy, yawagod. Si Dennis Trillo, murahan ko, no? Salamat po. Wilma Astronomo. Mayong gabi, Father, watching from Tagbilaran City. Taga diha ko, no? Si Sister Imper, si Rimi Iyara, no, sa Cebu City. Si Ate Marife Dalapo, kumusta Ate Marife? Kumusta? Salamat tayo ni Army Parajes, nagpadalang 100 stars. Si Vilma Castro, hello Father. Hello din. Si Fee Dagpi, no, ingat palagi Father. Si Jew Vlogs Mides, no, salamat po. So Fighting Maria Tatak FD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is your fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.